Bakit kaya tinawag ni John the Baptist ang Pharisee and Sadducee ng brood of vipers? Pag-usapan natin mga kapatid. So punta po tayo sa ating topic for today. Ito po si Pastor Al ng Shepherd Staff. Pag-usapan natin yung Gospel ng Matthew, chapter 3 verse 7. Sabi po doon, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, "You brood of vipers, you warned you to flee from the coming wrath." Pag-usapan natin mga minamahal kong kapatid. Lagi po natin tandaan na these verses po takes place during the ministry ni John the Baptist. Nung sinabi niya ito sa mga Pharisees and Sadducees. Dito po nagsimula yung kanyang ministry to preach repentance. So the interpretation po, pag sinabi po nating Pharisee and Sadducees, ito po yung two major religious group in Israel. Yung Pharisees at Sadducee. Yung Pharisee po, titignan natin babalikan natin yung etymological context, yung malalim na definition nila. Yung Pharisee po, they were focused strongly on religious law and tradition. Kumbaga po sa Saudi Arabia, sila po yung mga tinatawag na imam doon or tinatawag na, nakalimutan ko yung tawag sa Saudi. I've been in Saudi Arabia but I forget yung tawag, mutawa. And outwardly, appeared righteous. Ito po ang mga Pharisee na pag humarap sa tao, kala mo ang tuwid-tuwid nila. Often proud sila sa kanilang religious status. Kasi nga magaling sila sa batas, pero sinasabi ng Biblia na yung kanilang nakilala nila ang Diyos sa pamamagitan ng salita, pero sa puso hindi. Yung Sadducees naman po, ito po yung mga priestly and political group. Yung Sadduceo po, mostly sila po yung mga pare ng kapanahunan noon. And they denied yung resurrection and some spiritual truth. So medyo may context na sila ng mga theological context, meron na silang doctrines. So, katulad din naman po ng Pharisee, may doctrine sila. Pero ang doctrines po ng mga Sadducees, most of them, deny nila resurrection. Hindi sila naniniwala doon, mga kapatid. At saka yung some spiritual truths. And they are more connected with powers and status. Mas connected sila sa kapangyarihan, tsaka doon sa status nila. Kaya nga po, kinoconfront sila ni John. So, John confronted both groups. Many had religion externally po, but they were lack of genuine repentance internally. Nakakita na po ba kayo ng Kristiyano na parang anlagaw-lago sa pananampalataya, but then makikita mo sa kanilang mga gawa, outwardly hindi makita na sila ay Kristiyano. But the way they speak look Christian, but the way they speak looks Christian, pero pagdating sa mga outward appearances, yung outward evidence na they were from God is hindi mo makita sa kanila. So pag-usapan po natin sa number 2 din, bakit sila tinawag ni John the Baptist na brood of vipers? Ito po ay isang strong prophetic rebuke. Ito pong brood of vipers, ang sinasabi niya rito is figure of speech. Yung viper po, of course, it is a poisonous snake, na ine-expose ni John. Bakit po? Because yung brood of viper, kaya sinabihan niya yung Pharisees and Sadducees ng brood of vipers, is because they were hypocrite. Meron silang spiritually pride. Deceptive sila. Deception ang daladala nila. And dangerous influence over people. Meron silang dangerous na influensya sa mga tao. Kaya nga sabi niya, he was saying, you look religious outwardly. Sa labas, mukha kang religyoso. But your hearts are far from God. Napakarami pong ganyan. Mga minamahal na mga mananampalataya. Mukhang religyoso, pero outwardly, pero inwardly. Parang napakabait mo sa panlabas, pero sa panloob hindi. Posible ba yon? Posible. Siguro, tao po ang makakakilala sa atin sapagkat nakatingin ang tao sa pamamagitan ng nakikinig ang tao hindi sa tenga, sa mata. And pwedeng tawagin kang boss, pwedeng tawagin sir, pero pagtalikod mo, tawag sa'yo demonyo. Pwede po yun, posible po yun. And yun po, because the Pharisee and Sadducee, yung significance, hindi naman po significance, yung brood of vipers po is a figure of speech
ng hypocrisy, spiritual pride, deception, and dangerous influence over people. Ano po? And number 3 po, who warned you to flee from the coming of wrath? Sabi doon, ano po? Sino magpapaalala sa inyo pagdating ng galit ng Diyos, pagdating ng judgment day, no? Kaya John warned about God's coming judgments against sin. Now the religious leader came to the baptism area. Nagpunta po yung religious leader, yung Pharisee at Sadducee, kung saan nagbabautismo si Juan, no? But John questioned their moves, their motives, of course. Were they truly repentant, or were they only protecting their image? Kasi masasapawan sila. No, na ang dami nang pumupunta na kay John the Baptist para magbabautismo at makinig ng kanyang turo. So, kaya John emphasized that true repentance is not just attending religious activities. It requires a change of heart and a change of life and a change of mind. Yun po yung repentance, mga minamahal kong kapatid. Pero this time, yung Pharisee and Sadducee, nagpunta po para tignan lang sila kung ano ang ginagawa nila. But then, yung heart nila, iba ang motibo. Hindi po lumapit sa Panginoon, kundi para hanapan sila ng mali. Na po. So, ano po ba yung ating mga spiritual significance? No? Tandaan po natin, God desires genuine repentance. Kaya po nagpunta si John the Baptist. No, pinipreach niya yung gospel of repentance, pinipreach niya yung repentance. Ano po? Ito po yung kaya nga po ang true Christianity is not just church attendance. Baka akala natin Kristiyano na tayo pag umaattend tayo sa church. No, that Christianity is not only knowledge, not only title or religious activities. Sapagkat ang desire po ng Diyos sa mga mananampalataya is humility, to surrender to Him, obedience to Him, and transformed living. May ebidensya po, mga minamahal kong kapatid, ang pagiging reliyoso. May ebidensya ang talagang tunay na tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya may easy believism. Pag sinabing basta tinanggap mo si Jesucristo na Diyos tagapagligtas, okay na yon. Hindi yun totoo, mga kapatid. Meron pong conditional ang pagtanggap sa Panginoon. Conditional po yan. Kaya nga sabi sa John 3:16, kaya nga po sabi ng Biblia, malinaw po na for God so loved the world that He gave His only begotten Son. No? Binigay ng Diyos yung bahagi niya. Pero sabi doon sa next verse, whosoever believes in Him. Yung maniniwala po will not perish but have eternal life. Yung mananampalataya na susunod sa Panginoon. Yun po yung sinasabi doon. Kaya nga po yung pagtanggap sa Panginoon, yung kaligtasan po is conditional po yan. Whoever believes in Him shall not perish. And mga kapatid, lagi po natin tandaan, yung religious appearances po ng isang Kristiyano, no, hindi po ito nakakapagligtas. Kaya nga yung Pharisee looked spiritual outwardly, but John exposed hidden pride. No? Ito po yung ituturo natin sa mga believers ngayon. Spirituality po is not performance. Baka akala natin performance ang labanan. Hindi po. Dapat po yung heart natin is pure in motives. Totoo po talaga yung ating ginagawa. Hindi performance lang. No po? And ministry position is not equal to holiness. Hindi ibig sabihin meron kang pwesto sa simbahan ngayon. Leader ka, pastor ka, bishop ka, o ano ka. Hindi po equal sa holiness yun. Kailangan po yung service nakikita. No po? And outward activity must match inward transformation. Kaya nga po, mahahayag ang tao kung transform. Madali mo sabihin, Kristiyano ka, pero nakikita po yan sa bunga, mga minamahal kong kapatid. No? Kaya nga po, ang great leaders is carry great responsibility. Ano po yung responsibility ng nating mga leaders? No? Kinonfronted ni John yung mga spiritual leaders, Pharisee and Sadducee, because leaders influence many people. Kaya kailangan hindi lang trabaho ng pastor ang mag-alaga at leaders, magbantay sa salita ng Diyos kung ito'y totoo, parang Berean sa art. Si Apostol Pablo pag nagtuturo, hindi lang basta sila naniniwala. Tinitignan nila kung totoo yung sinasabi ng Apostol Pablo sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral. Ano po? Kaya nga leaders carry great responsibility. Bakit? It influence many people. Sino po yung may influence sa simbahan? Even president meron, pastor, leader, discipleship, worship leader, ministry worker, and Christian mentor. Now, God calls leader to integrity and authenticity.
Yun po yung mahalaga. Dapat yung leader's integrity niya, authentic yun. No? Kaya bakit po ipinapahayag ang kaligtasan, ang pagsisisi sa panahon ni John the Baptist? Because it is a preparation for the coming of Christ. His message was repent, turn back to God, and prepare your heart for the Messiah. Now, before revival comes, repentance usually comes first. Bago po magkaroon ng revival, talaga pang repentance po muna, mga minamahal kong kapatid. And daling ko po kayo sa practical application. Lagi po natin tanong sa sarili natin, is my relationship with God genuine or only external? Number 2 po, am I growing spiritually? Number 3, do my action reflects true repentance? Number 4, is my heart humble before God? Sabi po sa Matthew chapter 3:7, challenges believers to pursue authentic faith, not empty religion, mga minamahal kong kapatid. Bago po ako matapos, bigyan ko po kayo ng isang illustration, no? Meron pong isang magandang puno na napakalayo niya sa tanaw. Kumbaga parang ang layo niya, hindi mo siya matanaw, no? Napakalayo niya, no? Napakaganda po nito. But it cannot produce real fruit. Hindi po siya kahit na yung painted fruit tree po may look beautiful from far away. Kapag pininturahan mo yung puno, kahit ang ganda-ganda niya pag malayo, pero hindi ibig sabihin magpuproduce ito ng magandang bunga. Ano po? In the same way, yung outward religious without inner transformation looks alive. Mukhang buhay lang po, pero wala pong bunga. Ano po? But only a change, parang heart can bear spiritual fruit. Yung maasa po ang Diyos ng pagbabago ng puso para po mag-bear tayo ng spiritual fruit. God is not only looking for leaves of religion. He is looking for fruit of righteousness. Hindi po ang hinahanap ng Diyos, mga minamahal, yung mga bagay lamang na dahon lang. Hinahanap niya bunga. Hindi po yung ang dami nating dahon pero wala tayong bunga. Hindi po yun ang hinahanap ng Diyos. God is looking for the righteous heart. Ano po? So, mga kapatid, lagi po natin tandaan sa ating binasa sa Pharisee and Sadducee, ay patinawag ng Diyos the brood of vipers, nakikita po ng Diyos ang puso. Ano po? And repentance must be genuine. No? Spiritual pride is dangerous. Religious activity alone cannot save. And leaders are accountable before God. And Christ calls people to transform, not performance. No, nawa po kung tayo po ay may natutunan at nawa po ay kung nagustuhan po natin, pakishare po ito at maraming maabot. Muli po ito si Pastor Al ng Shepherd Staff. God bless you all po.